Kahit ano pang gawin ng kasalukuyang Kongreso kaugnay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang 20th Congress pa rin anya ang masusunod kung itutuloy ito. Sinabi yan ni Senate President Chis Escudero sa pagbabalik sesyon ng Senado. Pero pinagdedebatihan ngayon ng mga senador. Pwede nga bang ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial? Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mel, kanina meron nang pahapyaw ng debate dito sa diskusyon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Pero ang sabi ni Senate President Chis Escudero, sa June 11 pa magsisimula ang impeachment proceedings. Hindi lang daw ang presentation of articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang inaasahang mangyari sa June 11. Isasabay na rin dyan ang pag-convene ng impeachment court, panunumpa ng mga senator judge at pag-i-issue ng summons para sumagot ang kampo ng bise at ng prosekusyon. Pero mangyari man lahat ng ito ngayong 19th Congress, sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi raw nito matatali ang mga senador sa 20th Congress. Kaya nang tanungin kung pwedeng hindi ituloy ng 20th Congress ang impeachment trial na nakatakda dapat sa July 30. July 29, doon pa lamang siguro mapag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasyahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan, pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan at i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Matatanda ang ipinagpaliban ni Escudero ang presentasyon ng articles of impeachment mula June 2 sa June 11. Uunahin kasi nila ang priority bills na kailangang ipasa bago matapos ang 19th Congress. Ang sabi ni Escudero, wala raw kinalaman sa desisyong ito si Pangulong Bongbong Marcos. Walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo. Tingin ni Escudero, hindi ito labag sa konstitusyon. Kung may kukwestiyon, pwede nila ito iakyat sa Korte Suprema. Reaksyon niya sa komento ni Congresswoman-elect Laila de Lima na tila pinapatay na ng Senado ang impeachment trial ng bise. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, bagamat suportado niya ang pagpasa sa mahahalagang batas gaya ng anti-pogo bill, hindi nila pwede ipagpaliban pa ang obligasyon nila sa konstitusyon. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Samantala, sabi ni Escudero, umandar na ang one-year ban sa paghahain ng impeachment complaint nang ipadala ng Kamara ang articles of impeachment sa Senado noong February 5. Sa pag-resume ng sesyon ng Senado, pinagdebatihan din kung pwede bang ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial dahil matatapos na ang 19th Congress sa June 30. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po
ng saligang batas ito. Giit naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, may mga desisyon na ang Korte Suprema na lahat ng kapangyarihan ng Senado sa lehislatura at pag-iimbestiga ay natatapos pag nagtapos din ng Kongreso. Prinsipyo rin daw sa ibang bansa na hindi pwede ma-carry over sa susunod na Kongreso ang anumang unfinished business. Dagdag ni Tolentino, 12 senador lang ang maiiwan at wala ng quorum ang Senado. The trial required by Article 11, Section 3, 4 of the Constitution to proceed forthwith will begin only on June 11, dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment court. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang nakasaad sa konstitusyon na pwedeng ituloy o hindi pwedeng ituloy ng susunod na Kongreso ang isang impeachment complaint. Pero ayon aniya sa Senate rules, pwede ituloy ng Senado ang impeachment trial. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Mel, sabi naman ni Senate President Escudero, hanggat walang nagmomosyon formally sa plenaryo, ay matutuloy pa rin yung kanyang sinabing kalendaryo na sa June 11 ang simula ng impeachment proceedings. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.